Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga na-realize ko ngayong ako na yung nag-abroad. So ako na yung nandito and ako na yung nakakaranas na malayo. Hindi lang sa pamilya kasi sanay naman ako na malayo sa parents ko. Pero yung hindi mo na bansa, hindi mo na alam kung ano yung, alam mo yun. Kasi tayo may lugar tayo sa Pilipinas kasi atin pagdating dito nakikidayo lang tayo dito. So, ano nga ba yung mga na-realize ko? Dati, pag sinasabi ng kapatid ko, pagod na siya sa trabaho nung siya yung nag-abroad siya yung first time niya, mga ilang buwan pa lang siya. And ako yung nasa Pilipinas, ako nagtatrabaho din doon. So, parati niya akong binibigyan ng stress. Sabi niya, pagod na ako, na-stress na ako sa buhay. And sabi ko sa kanya, walang nag-utos sa'yo para pumunta dyan. So, ngayon, wag mo naman akong bigyan ng trabaho, ng problema, sabi kong ganun sa kanya. Kasi choice mo naman yan sa buhay, lalo yung ang tigas-tigas ng ulo, sabi ng yung asawa niya kasi, yung nagpaanak sa kanya, si Man. Sabi ko sa kanya, nung hindi pa yan sila nag-meet, sabi ko, wag ka nang makipag-meet, sabi kong ganun. Kasi nga, nakita ko na ang bastos nga nung lalaki, hindi mapagkakatiwalaan, wag ka nang makipag-meet, sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, pag tinuloy mo talaga yan, wala na akong pakialam sa'yo. Grabe, ang sakit ng loob ko nun, sobra naiiyak ako, tinuloy niya. Pero lahat ng mga gusto niya dati binibigay ko, kahit parang ako na yung nagiging tumatayong nanay sa kanya, ate, doon sa Manila, kasi parang siya yung siya talaga yung bunso, yung tinitingnan ko, kasi sa akin siya binili ng mama ko bago kami umalis ng probinsya. So sabi ko sa kanya, wag ka na pumunta, halos lahat binibigay ko na sa kanya. Pag mga damit ko, kinukuha niya yan ng walang pakialam, walang sabi-sabi, magulat na lang ako, laspag na, and doon ko na maalala na, uy, damit ko pala to. And then, nililibre ko yan siya pag pumunta kami ng mga, alam mo yun, nagpunta kami ng Sagada, Banawi, libre ko lahat yan, umabot ng 10,000 yung nagastos ko, dalawa kami. And then, yung mga gala namin, para lang maparamdam ko sa kanya na, kasi ang bata niya pa noon, 22, ayan, o 21, sabi ko sa kanya, ang bata mo pa, dalaga ka pa, marami ka pang magawa sa buhay, bakit parang nakapokus ka lang sa lalaki? Yun yung sinasabi ko sa kanya, hindi nakinig. Ngayon, nakipag-meet sa jowa, sabi ko nga hindi makipag-meet, sabi ko pag nakipag-meet ka, wala na talaga akong pakialam sa'yo, huwag ka nang umuwi dito sa bahay, sabi ko ganun. Ay, Diyos ko, grabe yung sama ng loob ko. Sobrang galit ko talaga. Nakipag-meet ang gaga, hindi umuwi ng gabi. Nakipag-meet sa airport. Umuwi umaga, kapal na mukha. Nagpunta ako ng East Avenue, ng hospital. Kasi pina-check up ko yung bukol ko. Aba, pag uwi ko, nakahiga sila sa higaan ko. Ang kapal ng mukha, dalawa sila. Putang ina. Talagang sinabi ko talaga sa kanilang dalawa, putang ina, ba't nahiga kayo dyan? Lumayas kayo. Sabi kong ganun. Eh di ngayon, tumayo yung kapatid ko, natakot. Sabi kong ganun sa kanya, sabi ko sa lalaki, ba't ikaw nandyan ka? Yung mukha mo na parang parang yung sorry for my words, sabi ko, yung mukha mo hindi mapagkakatiwalaan, parang nandidila ng pepe, sabi ko talaga ganun sa kanya. Sorry, ano pa yun? Sabi ko talaga yung ilonggo pa yun. Sabi ko, yung mukha, ilongguhin ko, yung tsura mo nga daw, anong manugdilat-dilat, sabi ko talagang ganun sa kanya. Sa mga Ilonggo nakakaintindi yan. Sabi ko talagang ganun. Sumagot, puta. Sabi ko ganun. Magsilayas kayo dito. Iimpake mo yung mga gamit mo. Lumayas ka dito. Pinalayas ko yung kapatid ko. Ang gaga, lumayas. Pinalayas ko yung lalaki. Sumama yung kapatid ko. Yawa. So, umalis. Ngayon, doon sa kapitbahay namin na kaibigan namin tumuloy. Hindi ko talaga sila pinatuloy hanggang sa umuwi silang probinsya. Umuwi sila sa amin sa probinsya. Hindi ko talaga sila pinabalik sa bahay. Hindi ko talaga sila pinatuloy. Yung kapatid kong lalaki, tsaka yung asawa niya, sila ngayon yung nandyan sa bahay, nanahimik lang yan sila, galit na galit talaga ako. So wala silang nagawa, nung pinalayas ko talaga yung kapatid ko, yung bunso, tsaka yung asawa, wala na silang nagawa, na talaga, wala silang nagawa. Ako yung sa bahay, pag sinabi kong layas talaga, buisit, sabi kong ganun. Eh di, pagkatapos nun, nabuntis yung kapatid ko, tapos nasa probinsya, ang kapal na mukha, yayabangin, visit si Man, o ganyan. Tapos biglang ngayon iniwan ng si Man. Ang tapang-tapang niyan dati, tapos biglang nalugmok, iniwan ng si Man. Yung bata ginagatas pa, 1 taon pa lang mahigit, kasi nga nagbuntis ng iba yung si Man. O ngayon, ang nangyari, bumalik sa akin, nanghingi. Hanggang ngayon, pasanin ko. Kasi yung sabi ko nga sa kanya, alam mo, parang hindi ikaw yung nanay ng bata. Kasi hindi mo nga binibilhan ng mga damit yung bata, mas madami pa akong binibili kaysa sa'yo. Naging dagdag pa yun sa pasanin ko. Kaya nung nasa
yung siya na yung sa abroad, and then sinabi niya na pagod na siya, ganyan. Sabi ko, walang nag-utos sa'yo, desisyon mo yan sa buhay. And then sinabihan niya ako na gusto niya na daw magpakamatay kasi pagod na siya. Sa sobrang galit ko, kasi ang dami kong sakripisyo para sa kanya, tapos biglang ginanon, ang tigas ng ulo. Tapos ngayon nalugmok siya, bumabalik siya sa amin ng mama ko, bumabalik siya sa akin. Sabi ko sa kanya, edi magpakamatay ka dyan. Sabi ko ganoon talaga, talagang hindi talaga. Sabi ko, edi magpakamatay ka dyan, kahit ngayon na, magbigti ka dyan, magtali ka. Sabi ko ganoon. Kasi hindi mo pwedeng kaawaan, kasi ilang beses niya na yan ginawa. Nung unang boyfriend niya, nagpaloko siya. Ako taga-salo, ako yung taga-ano sa kanya, ako yung taga-tanggol, kasi parati siyang niloloko. Parang, ewan ko, tanga kasi. Tanga, ayan. So, sabi ko, bakit hindi ka naging katulad sa akin? Ako sabi ko talaga, hindi ako ganyan pag lalaki, hindi mo ako mapapaiyak, masyado akong matapang. Pag lalaki talaga, galit talaga ako pag sinasaktan ako, buti na ako manakit. So sabi ko sa kanya, nagiging tanga ka na, sabi ko gano'n. Ayaw. Tapos ngayon, natanga na naman uli. Tapos ngayon parang hindi siya nabubuhay ng walang lalaki. Kaya naiinis ako kapag yung sa kanya pinapasa yung problema niya. Kasi parang ako na yung taga-shoulder ng lahat ng problema nila, lahat ng mga kapatid ko, lahat, pati pamilya ko. Kaya naiinis din ako. So yung realisasyon ko, sorry, ang layo na natin. Ngayong ako na yung nag-abroad is dito, wala ka talagang iaasahan, is yung sarili mo lang. Kaya kailangan yung sarili mo is patatagin mo, patapangin mo, ayan. And then pangalawa is yung homesick is anytime dumadating siya, kaya kailangan pray ka always, and then i-check mo yung sarili mo kung okay pa ba yan, i-ano mo yung sarili mo, dapat pa ba kitang kaawaan self, o kaya deserve mo yan, so mga ganun. So kailangan anuhin mo yung sarili mo na okay siya kasi yun lang naman yung kakampi mo, and also panatilihin mo siyang malusog yung sarili mo, yung katawan mo. And dito guys, mag-isa ka lang talaga. Ako, sanay ako na mag-isa, kahit nga day off ko, kaya kong kahit isang buwan ako dito sa kwarto, basta may pagkain lang ako, hindi ako lalabas, dito lang ako, mabubuhay ako. So ganun ako. And then hindi ako nagsisik ng attention sa ibang tao, hindi ko kailangan ng ibang tao para sumaya. So ganun ako, cellphone lang katapat yan, cellphone lang ako. Ngayon, mabubuhay ako kahit wala akong kasyat, wala akong boyfriend, wala akong siniseryoso. Kahit na merong seryoso, desidido, pero hindi, parang hindi ko pa ano na mag-settle down. So, parang hindi ko talaga siya binibigyan ng halaga. Tsaka yung lalaki is nasa pinakababa yan ng priority ko sa ngayon, so far. Yung una talaga is sarili ko, pamilya ko, and then huli na siya. Siguro kung gusto ko nang magkaanak, tsaka ko na yan gagawin. Sa ngayon hindi ko pa ano, kasi ang dami ko pang responsibilidad. Nagiging responsibilidad ko na sila lahat, mga visit sila. And then yung kapatid kong babae, kahit yung bunso, kahit nasa abroad na, kapag may problema sa akin pa din, Day, may Gcash ka dyan? Day, ay, pare-pareho tayo nag-abroad visit. Ano pa ba yung realisasyon ko na dito kailangan mag-ipon ka talaga, kasi hindi permanente yung trabaho mo. Dito anytime pwede kang mawalan ng trabaho, pwede kang ma-terminate, pwede kang lahat, pwede mangyari, ma-aksidente ka. Kaya anytime dapat meron kang yun nga, pondo, SSS, meron ako niyan. So ilang months na lang, siguro mga 20 months na lang, hindi, 30, mga ganyan, 30 months na lang is mapipension na ako dyan. Kasi ano lang naman yan, 120 months, pwede ka nang magpension kapag umabot ka na ng senior citizen. So, kailangan asikasuhin nyo yan. And yung hulog ng company ko is nasa 2.5, ayan. So, pinakabababa ko na hulog dun is 800 yung sa dati kong company. Pero sa bago ngayon, bago ako nag-resign, is malaki yung hulog namin doon, 2.5, 2.7, depende sa overtime. So, pag-ibig ko, yung laman nun ngayon is nasa 8,000 lang. Monitor ko yung pag-ibig ko kasi meron akong app, and hinulugan siya dati ng agency ko bago ako pumunta dito, 300. So hindi ko na siya pinagpatuloy, pero anytime pwede mo naman yan ma-withdraw pagdating sa Pilipinas. Pero hindi ako interesado, mas gusto ko yung SSS, yung pag-ibig, pwede mo siya i-loan ng bahay, ayan. So wag masyadong maluho, wag masyadong ano sa bahay, wow, maluho daw yung iPhone ko, hindi. So iniisip ko na lang yung deserve ko naman yung cellphone na yun, and yun naman talaga is nagagamit ko naman siya. Kasi kapag gantong nag-upload ako, itong cellphone na to, ito kasi parati kong gamit kapag umaalis. Ito yung pinapakita ko sa amo ko na may cellphone ako. And then anytime
kailangan kong mag-upload kasi wala akong may upload, so kailangan kong mag-download ngayon, mag-upload ngayon. Ginagawa ko doon ako sa iPhone, nag-upload, and iniiwan ko lang siya dito sa bahay. Chine-check ko maya-maya na upload na siya, tsaka ko na ngayon inaasikaso sa dito kong cellphone. So ayun yung ginagawa ko para may pakinabang siya, and also para pang picture ko, pang memories ko, kasi puno na talaga tong cellphone ko. And ito 4 years na rin to, bigay to sa akin ng jowa ko na nasa Maldives. Ayan, so pinabili ko to sa kanya kasi nga nag-start ako mag YouTube nun, and sabi ko kailangan ko mag-play ng video, so hindi ko nagagawa. And alam niyo ba yung cellphone na binili ko, binigay ko din doon sa kapatid ko na bunso na nasa Kuwait ngayon. Yun yung gamit niya ngayon, yung cellphone ko. So 'di ba, halos lahat na nasa akin na lahat, masyado na silang abusado. And naiinis lang ako sa kanya kapag nagpo-post siya na, alam mo yun, yung sinasabi na yun nga daw, magmamatandang dalaga na daw ako, ganyan and parati niyang pinupush na mag-anak ka na, gumaganon siya, nagpo-post siya, and tinatag niya ako na about sa ganyan, mag-anak, ganyan, may anak na ako, ikaw wala pa. So ginaganyan niya ako. Sabi ko sa kanya, gusto mo talaga? Anytime kaya ko yan. Talagang sa comment ko sinabi sa kanya, napiko na ako kasi parati niya kaming pinupush na mag-anak. And also yung kapatid ko na lalaki, yung jowa noon, yung asawa noon na kasama ko sa bahay sa Manila, is kaedad ko lang din. Siguro ngayon na siya, 29, magta 30 na. So parati niya sinasabi, mag-anak na daw kaming dalawa, mag-anak na. Hanggang sa napikon ako, sabi ko sa kanya, sige, gusto mo mag-anak ako ngayon na, sabi ko ganun sa kanya, ngayon na, tapusin mo yung bahay, pagawa mo yung bahay, sabi ko ganun sa kanya, mag-aanak ako ngayon mismo, sabi ko ganun. Doon natigil siya, hanggang ngayon di na siya nagpo-post na ganyan, mag-anak, kasi sabi niya sa akin, toka mo yan responsibilidad mo yan. Ginanon ako lang ba yung anak? Sabi niya sa akin, responsibilidad mo yan, nakatoka yan sa'yo. So parang sinasabi ko, ano yung nakatoka sa kanya? Wala. Yun yung promise niya sa mama ko bago siya umalis papuntang abroad. Sabi niya, ipapagawa niya yung bahay. Tapos napansin ko, na siya dun, mag-iisang taon na siya, ba't walang bahay? Parang yan yung nasa isip ko. Na siya, October siya umalis. So sumunod ako dito, parang 8 months na siya dun, pero wala pa din. So ang ko, bakit hindi nawala na yun sa plano niya, yung pinangako niya sa mama ko na bahay. So sabi ko sa sarili ko, ay hindi ko asahan to. Ako na lang mismo yung magtatrabaho para may bahay kami. Kasi kung ako lang sa Manila, hindi ko magagawa talaga na ipagawa ng isang bagsakan yung bahay. Kasi grabe, hindi ka makakaipon sa Pinas. Siguro masaya ka na kapag meron kang 30 mil na maiipon sa isang taon doon sa Pilipinas. Hindi katulad dito sa Hong Kong, isang buwan ko lang yung trabahuin. Kasi sa Pinas magastos lahat, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe pa. Ayan, dito walang ganun. Wala kang pamasahe, wala kang kuryente, wala kang tubig, wala kang bahay na inuupahan. Ayan, and then pagkain, padaplis-daplis lang, hindi katulad sa Pinas na obligasyon mo talaga. So kaya yung mga nasa abroad, and okay naman yung trabaho, kung pagod lang, kung sigaw lang ng amo, baka pwede naman ang tiisin. Wag namang kapag hindi ka naman sinasaktan, tiisin mo muna, kasi ang hirap ng buhay sa Pinas. Buti tayo dito kumikita ng pera para naman kahit papano may maipundar tayo kung gusto nating umuwi. So ganun na lang, yung mga baguhan and gusto agad mag-break. Ang dami ko ng mga kaibigan na dito nga nakachat ko, and ngayon pauwi na sila, may hand carry, nagtatanong na sila ng hand carry, uuwi na talaga sila. Ayan, so hindi ko alam anong kwento nila sa buhay, pero hindi nila nakaya. Sana hindi nyo pagsisisihan yung desisyon nyo, kasi sa Pinas mahirap talaga yung buhay, lalo ngayon ang taas ng inflation ng Pinas. So yung VAT pa doon, so ang mahal-mahal talaga. At least tayo dito kahit paano kumikita, kung kaya namang tiisin, kahit makaipon lang ng 100,000 pang simula, pang bahay, or kahit pang simula, pang negosyo. Ako gusto ko talaga pag uwi ko, sisimulan ko muna, kasi may tindahan naman ako, simulan ko lagyan yun ng bigasan. And then pagtapos nun, lagyan ko ng mag-iinasal kami kada hapon. And pagka nakilala na siya konti, marami nang kumakain, may video okay ako. And then yung bahay ng kapatid ko is babayaran ko yung baba, doon ko ilalagay yung video okay. And then magpapainom na ako. And then simula na magluto ako ng merienda, halo-halo, mami, ganyan, mga kung ano-ano, lugaw. And then isunod ko na yung mga luto ng tanghali, mga pagkain. Kasi sa
Manila naman, ano naman ako sa mga pagkain doon ng mga pangkarinderya, pang malakasang pagkain kasi 30 putahe niluluto namin kada araw. So, imposible naman na kahit isa doon wala akong malaman or wala akong maanuhan. And ayun yung gusto ko. And gusto ko siyang sa negosyo, madali akong madali. Ang bilis lang ng pera sa akin sa negosyo, siguro swerte talaga. Kaso ayoko lang simulan ngayon, gusto ko muna tapusin lahat-lahat kasi gusto ko pagka umuwi ako, na talaga, yung for good na ako magninegosyo, and gusto ko may anak ako, ayan, kahit anak lang. Ayan, so ayun lang guys, yung mga na-realize ko, and sana kayo, pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo gumawa ng desisyon. Thank you for watching, bye bye.